What's up sa inyo mga kabayan? Magandang araw sa inyo. Aba, etong ating Vice Presidente ay may mensahe ngayong darating na Valentine's mga kabayan. Isipin mo mga kabayan, sabi nito ay mas masakit pa daw ang naiwan ka ng iyong syuta, kaysa sa mga impeach ng mga crooks na nandyan sa Congress. Kaut kay naman. Ibig sabihin mga kabayan, hindi nito tinitake serious yung impeachment na yan. Kasi naman mga kabayan, kung mapapansin ninyo, planado na yung mga sinabi niya na siya ay kinukonsidera niya yung pagtakbo bilang isang presidente. Alam niyo mga kabayan, yung pagbisita na yun sa Japan is part of the plan siguro, no mga kabayan, ng mga Dutertes. Kasi doon mga kabayan, may nagtanong doon na kabayan na sinabing, Madam, ikaw ba itatakbo mo presidente? Sabi niya kinukonsidera. O syempre, itong mga crooks mga kabayan, itong panig kasi mga kabayan na bungit, laging tamang hinala yan delikado tayo. At ito palang si Saray, balak tumakbo sa pagka-presidente. At talagang nabanggit na niya na siya ay nagkukonsidera na tumakbo bilang presidente. Ngayon mga kabayan, itong mga crooks, siyempre, panic attacks yan mga kabayan. Ganyan mga kabayan, pagka alam nyo naman, di ba? Yung mga tipong lakas tama, tamang hinalalagi yan. Ngayon mga kabayan, minadali ngayon mga kabayan yung impeachment. Lahat ay pinapirma, no? At ang masaklap dyan mga kabayan, ay may nagpapatotoo na talagang kailangan, no? Ay pumirma ka at nang hindi hindi mapurnada mga kabayan yung budget, no? Para sa iyong distrito. Kita mo yan, yung iba kasi mga kabayan nagpapaliwanag sa kanilang mga constituent, katulad na lang nito mga kabayan. Yan. Kung pabor ba tayo, kasi hindi naman ako magdidesisyon ng sarili ko lang. Tama ba? Hindi naman ako kinutawan ng Distrito 2 para hindi ko tanongin kung ano yung kinakagawan ko. Tama po ba ako doon? Kaya tinanong ko, alam niyo po ba sa totoo lang, mas marami sa kanila ang pabor Majority. sa impeachment. Kaya kasi po ganito, alam naman natin, hindi na ako magpapaka-ito sa inyo. Hindi na ako na kapag tayo ay hindi kasama sa majority, karamihan na nangyayari, nawawalan ng pondo. So, yun mga kabayan, ang totoo talagang dahilan. At mga kabayan, tayo, siyempre, kahit pa paano mga kabayan, nakaranas tayo dyan ng ganyan mga kabayan. Hindi naman tayo nagpolitiko mga kabayan, tamang scale lang. Ganyan talaga mga kabayan, pagka hindi ka kaalyado, no, ng namumuno, for sure, iipitin ka niyan mga kabayan sa budget, or di kaya tatakot-takutin ka. Siyempre, hindi naman natin masasabi mga kabayan na tama o mali yung ginawa ng mga congressman na pumirma. Kasi nga, apektado mga kabayan yung kanilang distrito. Pero maganda din yan mga kabayan, hindi sila pumirma. Nagkaisa sila na i-impeach si Bungit at saka yan si Romualdez tanggalin, di ba? Kung talagang sila ay para sa katotohanan. Eto mga kabayan, di ba't yan inamadali nga at palpak mga kabayan yung impeachment na yan. Ngayon, naging collateral damage itong mga congressman na mga pumirma mga kabayan. Kita nyo, naglabasan yung mga mukha niyan, yung mga pangalan ng congressman na hindi naman masyado natin kilala. Diba? Kawawa yung mga congressman na nagamit nitong administrasyon ni Bungit para dyan sa impeachment, no, ng vice presidente. Kasi mga kabayan, napakalaking banta, no, dyan sa mga corrupt officials itong vice president pagka naging pangulo. Kaya talagang ginawa nila mga kabayan ang lahat, no? Para nga naman ma-impeach kaso pornada mga kabayan, kasi minadali nila, hindi sila dumaan sa tamang proseso ng proceedings ng impeachment mga kabayan. Yan yung problema, no? Tapos ang administrasyon talaga nito ni Bungit, grabe. Kita nyo, international news mga kabayan na naman ang Pilipinas dahil dito kay BP Sara na impeachment. Tinutulunggis ng maigi nito mga kabayan ng bansa natin. Nako, tunay. Grabe. Nako mga kabayan, yung ibang congressman doon mga kabayan talagang napilitan. Totoo yung napilitan talaga mga kabayan na pumirma. Dahil dyan sa budget, no? At yung iba naman, talagang kampe dito sa mga mga party ni Bungit mga kabayan. O siya, yan yung masishare ko. Good luck ngayon darating na February 14.
Mas masakit pa pala, no? Ang na-break ng syota kaysa sa ma-impeach ang vice presidente. O, adios muna sa inyo mga kabayan. Ingat kayo.